Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, meron po tayong batas, itong Republic Act 11650, na kung tawagin po natin ay Act Instituting a Policy of Inclusion and Services for Learners with Disabilities in support of inclusive education. Sang-ayon po sa Section 13 itong batas na ito, Mr. President, ito po ay naglalaman ng program support budget na kung babasahin po natin ay ganito po ang nakasulat dito: to ensure the institutionalization of services for learners with disabilities, a PSB, meaning to say program support budget for learners, shall be included as a line item in the general appropriations of the DepEd. I'd like to find out, Mr. President, dito po sa ating pinag-uusapan o kinukonsider na 2026 budget, particularly on DepEd, meron po bang line item ang PSB, Mr. President? Sang-ayon po sa itinatakda ng batas na ito. I'm gonna look into it, Mr. President. Right now, I'm not aware of that line item in our NEP, Mr. President, but I'll going to look into it, Mr. President. Kasi Ayan po mga kababayan, itong si Raffy Tulfo ay tiklop dito kay Senator Marcolita. May matindi pong natuklasan si Senator Marcolita dito mga kababayan sa ginagawa pong sesyon ng Senado. Patungkol po ito mga kababayan ang pinag-uusapan dito nga po sa ating mga kababayan din na mga person with disabilities. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon at ang tunay na dahilan kung bakit nga ba linalayasan na po itong si Marcos Jr. nito pong kanyang mga kababayan, nitong kanyang ICI. Ito po mga kababayan, sabi niya sa akin, Babe Singson, why would I risk my life and my family to solve the Malacanang's problems? Grabe mga kababayan. Hoy, sabi siguro no, kung ating dediretsuhin ito, ano ang pakialam ko sa problema ng Malacanang? Tapos para isalang-alang ko ang kaligtasan ng aking pamilya. Mga kababayan, iyan po ngayon ang masakit na banat at ang masakit na katotohanan dito po sa ICI ng walang silbing ginawa ni Marcos Jr. mga kababayan. Linalayasan na po si Marcos, nauna na dyan lumayas, itong si Magalong, ang problema kay Magalong, lumayas na nga, bumalik pa, nagpunta pa ng Davao. Iyon lang mga kababayan. Aalamin po natin sa videong ito kung ano po ba talaga ang tunay na dahilan. At mayroon po siyang panibagong revelasyon mga kababayan. Atin po aalamin ito pong si Babe Singson mismo mga kababayan kung ano ang pinakabuod ng kanyang dito. At si Congressman Pulong mga kababayan, inyo pong matutunghayan kung siya ba ay dumalo sapagkat inyo matatandaan siya po ay inimbitahan dito. At ano po ba talaga ang masasabi ni Senator Marcolita at ni Vice President Inday Sara Duterte dito kay Congressman Miao mga kababayan. Yan lahat ay inyong matutunghayan kung inyo po patuloy na panunuorin ang buong videong ito at malalaman ninyo ang ating reaksyon at opinion. Ngunit bago yan, salamat muna sa lahat po na walang sawang sumusubaybay, nagsusuporta at mga regular viewers natin dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. At ito, ang aking isa sa pasasalamatan, yung nagpakulay, nag-super chat. Ayan po, si Riley Ming, siguro, hindi ko masyado ng Canada. Canada ito, no? Canadian $2.79. Thanks. Maraming salamat din po sa iyo, Sir Ray. Sana magpatuloy po kayo. God bless po sa inyo at sa iyong pamilya. Tuloy na po tayo mga kababayan sa ating pong pag-uusapan ngayon. Ito po, no? Ang mga nagaganap ngayon, ito pong si Babe Singson ay mayroon po siyang nagaganap kasalukuyan na press conference ngayon mga kababayan. Ito po ang kanyang press conference, no? Ay
nagsasabi dito kung ano po ang tunay na dahilan ng kanyang pagbibitiw. Siguro baka sasabihin niya na ito mga kababayan, ano ho. Pero bago yan, ito muna ang tunghayan po natin, no. Ito pong si Congressman Irese, sabi niya, ICI is dead. Nararamdaman kong disappointed na talaga siya, Babe Singson, na para bang sinasabi niya na why would he risk his life, his family, and their privacy to be parang tagalinis ng palasyo. Yon, ginawang washing machine, mga kababayan, ng palasyo, ginawang trapo, pamunas, ito pong si Babe Singson. Kung kaya't mga kababayan ay umayaw po at bumitaw po dito, mga kababayan. Panoorin natin, no? Ano po ang magiging resulta at epekto nito sa pagbibitiw ni Babe Singson dito nga po sa palasyo or sa ICI. Si former Dean ng Ateneo School of Government po ay ating kakausapin ngayon. Dito po naman sa usapin po ng resignation ni Sec Babe sa ICI, si Dean Tony Lavinia. Dean, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted. Kumusta na? Mabuti po, mabuti po. Kayo po, kamusta po kayo? Okay lang, okay lang. Maraming nangyayari. Kaya busy na naman sa mga interview. Opo. At gusto ho namin lang pong makuha ang inyo pong pananaw, kaisipan. Ito po si Chacha. Chacha, go ahead. Good morning po, Sir Tony. Dean, una muna, ano? Chacha. Yes po, maraming salamat po no, sa panayam ngayong umaga. Sir, usap-usapan ngayon ito pong resignation ni dating DPWH Secretary Babe Singson sa ICI. Pangalawa na po ito, kasunod din ni Benji Magalong noon. Paano po ba ito nakakaapekto ngayon sa questionable na integridad, maging sa kredibilidad nitong Independent Commission for Infrastructure? Malaking epekto, no? Yung kay Mayor Benji, ano naman yun? Hindi naman yun dahil ayaw niya ng ICI o maling ginagawa ng ICI. Ano naman yun dahil yun sa kanyang pagka-mayor, yung mga conflict na gano'n, tapos ayaw niya the way he was. So, parang okay lang yun. Pero ito kay Babe Singson, Hindi pa yon mga kababayan, di ba? Mayroon lumabas na issue kay Magalong patungkol nga po dito sa tennis court. Naging issue po yan mga kababayan at nabungkal nga po yan, no? Kaya iyan po ang isa sa dahilan kung bakit si Magalong ay bumitaw din dito sa ICI. At ito nga, isa pa siyang mayor. Kaya medyo may sabit po talaga, may sablay sa pagiging pag-iimbestigan niya rito, mga kababayan, no? Or pagsasama niya rito sa ICI. Pero ito si Babe Singson, mga kababayan, wala po ito sa gobyerno. Private citizen na po ito. Panoorin natin ang tuloy-tuloy anong epekto nito sa credibility nitong ICI. ilang buwan na siyang kasama doon. Insider siya, nakita niya kung anong ginagawa ng ICI. I suspect, no, yung last na decision ng ICI ay yung nag-precipitate sa kanya, yung decision na hindi pa-file ng kaso o walang recommendation sa kaso ni Martin Romualdez at ni Senator Chis Escudero. Kasi yun ang expectation sana na kung pinakamataas na opisyal dapat kasama sila, o hindi sila, nirefer lang sila, but no recommendation, unlike Senator Revilla, dating ibang mga Congressman Talsico, may mga recommendation to file, so wala. So I think Yun naman pala mga kababayan, maliwanag pong narinig natin ang dahilan malamang ng pag-alis dito ni ICI dahil nga sa disappointment kasi ang kanya pong iniisip dito mga kababayan, imasama dito na mapailan ng kaso itong si Martin Romualdez. Yan na po ang isa sa pinaka masasabi natin malamang sa dahilan dito ni ICI Singson. Tuloy pa natin mga kababayan. figured out na may sabi sa kanya, sinabi na niya kay Congressman Elise na bakit niya i-risk yung kanyang buhay, yung kanyang pamilya, yung kanyang pagod, tapos hindi naman credible ang resulta ng pag-imbestigahan. So, daming epekto. I think a lot of people are dismayed, dismayado, disappointed, may mga nawawalan din ng pag-asa sa investigation. Sir, dalawang bagay po no, Sir Tony, kasi nabanggit nyo kanina yung kay Mayor Benji Magalong. Kung maaalala natin, meron kasi siyang sinabi before na I struck a nerve. So meron din talagang mga nagsasabi na may possibility na posibleng may nasagasaan while doing the investigation. Kaya nagresulta po sa kanyang pag-resign din po noon. May conflict din na nangyari sa Malacanang. Ito pong kay Babe Singson, sinasabi ninyo probably na may kinalaman sa parang puro refer lang ang nangyayari
at hindi talaga pagkakaso yung ginagawa ng ICI. Tama po ba ito, Attorney? Hindi, clarify ko lang, no? Yung ICI kasi hindi talaga pwede magkaso. It's the ombudsman that will file the case. Yes po. Pero they have been, dalawa yung kanilang kind of recommendations na nakita ko so far. Isa, they go to this ombudsman and they say, they recommend file a case. Sabi ko, kahapon kay Villa, meron silang mga ganong recommendation. Pero meron din silang recommendation na bahala ka na ombudsman, bahala ka na kay Martin Romualdez, bahala ka na kay Senator Escudero. No? Oo. Yung ganon, parang walang, ano ba niya tawag yan? Walang masyadong dating, powers. diba? Oo, walang masyadong powers. Walang dating. Walang, even after all the work that they have done, di ba? And hindi ko alam anong narinig nila. So I cannot, obviously, di ba, be the hindi ko ma-evaluate kung tama pa yung recommendation nila o hindi. Pero basically, ito ang problema natin sa ang lumalabas, small fry lang natin hold accountable dito sa flood control corruption issue, no? Sige, hanggang saldi ko lang tayo na hindi, di ba? Hindi ko maalala tuloy kung si Joel Villanueva. Dean, sorry po. Hello, Dean. Hello, is this better? Better. Thank you. Okay. So, Dean, ito po. Sa pangyayaring ito, ano po ang inyo pong nakikitang kahihinatnan ng ICI? Magpalit man po kay Babe Singson ng sino man, pero sa panahong ito, ano po ang inyong tingin? Sa tingin ko talaga, they will probably stay to the safer kung sino mang, di ba? Well, ang mukhang fall guy talaga si Saldico, di ba? So that might be the highest that they can go to. Maybe a couple of senators, no? Pero parang doon na lang. And I think yun ang sinasabi ni President Marcos, makukulong kayo, kailang problema. Saldico is not in the country, di ba? Mm-hmm. So, yun ang magiging problema natin. Kasi, the people will not accept that, Mang Ted, no? People will not accept na napaka-sophisticated yung corruption na ito, Mang Ted, no? At siya, sabi nga ni Justice Garfield ng interview, may mastermind dito na genius, di ba? Hindi ko naman minamaliit si Saldico, no? But he's not a genius, di ba? He's just an accomplice. Hindi siya mastermind, di ba? The mastermind here, either a legislator or former legislator in Malacanang, di ba? Or in the cabinet, na magaling talaga sa budget, di ba? Alam niya how to steal from the budget, di ba? Yung kukunin mo yung pera from education, from public health, from wherever, ilagay mo sa flood control na isang black hole. Diba? Na yun ang ginagamit nilang para platform ng pagnanakaw. But kinuha mo na sa ibang parte ng budget. Ano nilagay doon? And then binigay sa lahat ng mga corrupt na mga contractors sa DPWH. So, yan ang hanapin dapat ng ICI. Diba? Opo. And if that person cannot be found, or they refuse to find him kasi politically protected yung person, wala na. They will lose all credibility. And President Marcos na ang baba na ng kanyang rating is now the most unpopular president since Gloria Arroyo. Diba? Ang bilis. Opo. Ang bilis ng pagbagsak. Opo. Free fall na yan, sir. Free fall na yan. Narinig ko na sinabi mo kanina na it's now the, for survival. Like GMA was a fight for survival all her years as president. Attorney Dean, yung pong sinasabi nyo na evil, no? Na siya hong maaari pong kasama sa nagdisenyo nitong itong scheme na ito ng pandarambong, nasa Malacanang
Patay. Hindi ko alam. Kasi basta kailangan very familiar sa budget, both sa executive side and the congressional side. So, I cannot accuse anyone kasi wala ako sa investigation. Opo. Okay, sige. So ngayon, kaninyo, yung ICI ay dapat tumbukin talaga ang mga mastermind nito. Pero kaninyo, ang ICI po, hindi ito nagagawa. May mga So far. may mga handicap ba naman ng ICI para po hindi magampanan po ito? Talaga bang kailangan pa natin ng isang legislated creation ng isa pong independent investigating body on this issue? Yes, makatulong ang legislation, di ba? So they have more powers, more teeth. Wala silang power of contempt, di ba? Wala silang power to prosecute, di ba? Lahat hindi naman kailangan kasi nandiyan yung ombudsman. So, makatulong. But then, it's also about, I think, who you appoint, di ba? In the ICI. Even if it's legislative, if you're going to appoint, di ba, people who are not, di ba, yung very bold, di ba? Daring. Kasi ano ito, special circumstances ito. I have respect for any justice in the Supreme Court, si Justice Reyes, di ba? The other members here. Pero this doesn't, it's the time, hindi caution ang tawag sa panahon. Daring ang tawag sa panahon na ito to get to the bottom of it, di ba? Opo. Kailangan ka mag-take ng risk. Opo, sige po. Kailangan may prosecutorial zeal ang tawag natin dyan. Opo. Prosecutorial zeal ang kailangan natin to get to the bottom of this. Sige po. So din, sa ngayon po na wala na po si Sec Babes, no? At hindi ho naman maitatanggi ang pananaw po ng marami dyan, sumasandal ang ICI sa kredibilidad, no? At integridad at image ni Sec Babes. Kaya po, alam mo na, nagkaroon po ng tiwala ang marami sa ICI. Ngayon po nawala na siya at maghahanap pa ng kapalit ang Malacanang dyan. Sa inyo ho bang palagay, sa inyo rin po pag-aanalisa na puro lang ho ito referral, tapos may mga parang pinipili lang po nakakasuhan. Sa palagay niyo ho ba, kailangan pang magpatuloy itong ICI o ito po ay ipahinto na at i-abolish na lamang? Pending po ang pagkakaroon, kung meron man, ng isa pong Republic Act to create this particular body. Kung ganun ang quality ng work nila, wag na lang. Lalo na, Ted, very important ito napaka non-transparent nila. Diba? Yung refusal to live stream, for example, yung deference, okay naman yung mag-iingi ng exclusive session, diba? Yung ini-investigate yung witness. But only for legitimate grounds. Hindi na blanket, hingi ka lang ng ano, di ba, ng live stream. Ang value kasi ng ICI sana, Ted, is public siya, di ba? Yung ombudsman kasi by its very nature, hindi siya public, di ba? Sa ombudsman. Kasi yung ombudsman by its very nature, yun na yung official prosecution na yan. So, okay yun, kasi from a due process, ayaw mo ng premature, di ba, yung publicity, trial by publicity, ganyan. Yung value ng ICI, any kind of committee, any kind of investigating body, di ba? Agrava Commission, maalala mo naman siguro yan, di ba? Ayan mga kababayan, tigil muna natin saglit, reaksyonan muna natin. Ang takeaway ko dito sa pangyayaring ito, ang basa ko lang analyze ko lang ito mga kababayan. Kung matatandaan natin itong si Mayor Magalong ay bumitaw nga dyan din sa ICI na mayroon din siyang sinabi na I think ay stuck a nerve, no? O kumbaga may nasaling siya, may nagalaw siyang ugat, no? Ugat dito, ugat talaga ng totoong mastermind. Nasaling niya 'yon. At sa tingin ko, based dito sa sinasabi ni Babe Singson, mukhang parehas din sila. Dahil nga po sa ayon dito kay Attorney Tony Lavinia, no? Ay mukhang frustrated, no, itong si Singson dahil nga sa mukhang hindi nakaabot doon kay Martin Romualdez. Kay sa ibang mga senador ay pwede, no,
sa ibang mga ilang senador ay makasuhan sila talaga. Pero pagdating dito kay Martin Romualdez ay mukhang iniwas po, mukhang hanggang hanggang recommendation lang. Wala po talaga silang na para kasuhan itong si Martin Romualdez. Mukhang dahil dito siguro na disappoint itong si Babe Singson. Mga kababayan, mas lalaliman pa natin ng konti pagbibigay ng analyze Sa tingin ko, may punto talaga na si Martin Romualdez ang sana man lang ang pinaka gusto siguro ni Magalong at saka ni Singson. Bago si BBM, Kasi tingnan nyo sino ba ang nagbuo ng ICI? Di ba si BBM? So kung si BBM ang nagbuo ng ICI at pumayag si Singson at pumayag si Magalong para sumama dyan, anong ibig sabihin, mga kababayan? So ibig sabihin, dyan pa lang sa puntong yan, inaasahan nila na mas mababa kay BBM or hindi si BBM ang tatamaan. Di ba? Ngayon, sino ba ang mas, bukod kay Saldico, sino ba ang mas maaari pang maituro na mas malaki? Bukod naman din kay Marcos. Di ba si Martin? Si Martin, ano ba ang ginawa nila kay Martin ngayon? Di ba nakasuhan na? Kinasuhan na si Saldico pero si Martin hindi. So malamang sa malamang mga kababayan, ito'y analyze, opinion ko lang hindi ko po ito sinasabing totoo ito. Pero basahin nyo na lang po mga kababayan ang pangyayari. Malamang sa malamang, ang inaasahan talaga ni Mayor Magalong at saka ni Singson, si Martin Romualdez, Saldico, hindi si Marcos. Kasi in the first place, kung si Marcos ang iniisip nila na maisama dito at maging mastermind, hindi na rin sila papayag. Hindi na sila sasama dyan. Tama, mga kababayan? Pupwede ba yun? The mere fact na sumama si Magalong at saka si Singson dito sa ICI na binuo ni Marcos mismo, it is tantamount to say na hindi nila iniasahan na si Marcos madadamay. Mayroong mas mababa kay Marcos na ito yung mas maitutukoy na mas mastermind. At siguro, malamang sa malamang, ito ngang si Martin. Napansin niyo mga kababayan? Siguro ito yung dahilan kung bakit bumitaw itong si Babe Singson. Ganon din si Magalong. Dahil akala nila from Saldico to Martin. Pero I suppose mga kababayan, analyze ko lang ito, opinion ko lang inuulit-ulit ko, opinion ko lang ito at analyze ko lang. Malamang talaga ang gusto nila mangyari dito ay ang mastermind Martin, sumunod si Saldico minus Marcos. At dyan, yan ang gusto nila mangyari, mga kababayan. Ang katotohanan niyan, kasi nga, ang magpagawa ng ICI, si Marcos. Siyempre naman, di ba? Kung sang-ayon kayo sa aking analysis, agree kayo mga kababayan, paki-comment nyo dyan sa baba. Kung parehas ba tayo ng naiisip. Na parehas din ang dahilan ni Marcos, ni Singson at saka ni itong si Magalong. Yan ang basa ko mga kababayan Kasi nakita nyo naman, di ba? Hindi naman talaga kinasuhan si Martin Hindi talaga siya kinasuhan na katulad ng ikinaso kay Saldico Di ba? So yan po ang lumalabas ngayon mga kababayan na matindig punto. At tingnan nyo isa pa. Nakita rito ni Tony Lavinia mga kababayan na bakit ang ICI ay ang isa sa talagang dapat credibility nila ay i-live stream. Ngunit hindi nila ito ginawa. 'Di ba? So, sabi pa nila executive session. Iyon na nga ang problema
Diyan na nga kayo kine-question dahil nangyari lahat ng ito sa executive session. Sa BICAM na itinago sa tao, doon nyo in-insert lahat. Kasi yung mga nagawang deliberasyon, debate sa House, sa lower house at saka sa upper house, sa Senado, naipakita sa taong bayan yan. Pero pagdating sa BICAM, tinago nyo na eh. Hindi nyo na pinakita sa tao. Kayo na lang, ilan na lang mga senador nag-uusap. Pagkatapos, ngayon kayong na magpapaimbestiga sa ICI, sikreto. Pagkatapos, mayroon pa kayong guts para imbitahan ang isang senador. Ay isang congressman na si Congressman Pulong Duterte na wala namang katiwalian, wala namang insertion, wala naman siyang illegal project doon sa Davao. Tingnan niyo mga kababayan, ang sagot dito ni Congressman Pulong Duterte. Ito, mas maganda ito. Duterte declines ICI invitation, says Marcos body has no jurisdiction, only agenda. Davao City 1st District Representative Paulo Z. Duterte has formally declined the Independent Commission for Infrastructure's ICI request for him to appear in its inquiry on alleged irregularities in flood control projects in his district, declaring the body powerless over members of Congress and accusing it of political harassment. In a strongly worded letter addressed to ICI Chair and Andres B. Reyes Jr., Duterte said the commission created under Executive Order Number 94 is part of the executive branch and therefore cannot summon or compel a sitting member of the House, citing the constitutional doctrine of separation of powers. The ICI appears without power nor jurisdiction over me, Duterte wrote on page 1 of their letter. He further accused the commission of issuing a vague and ambiguous invitation lacking factual and legal basis. Absent any particulars of details of matters in the position of ICI, it is part of the due process, fairness and respect, he added. Duterte said the executive already has full access to needed documents and informations through agencies like DPWH, DBM, DOJ, DNR, DICT, and DTI. Nothing that Malacanang need not look to Congress for matters involving projects under the executive's supervision. The congressman also emphasized that he was not part of the House Appropriations Committee from 2019 to 2022, the period linked to alleged anomalies, saying he is competent to answer the Commission's inquiries. Yan po ang buod ng sinabi ni Congressman Pulong Duterte, mga kababayan. Wala daw pong karapatan itong ICI na buo lang po ng executive order ng palasyo. Hindi po yan konstitusyonal na ipatawag po ang may katulad nilang equal branch, no, mga kababayan. Ang legislative, ang executive at ang judiciary ay may pantay po yan, no, sa ating konstitusyon. Kaya wala po silang karapatan, mga kababayan, sapagkat yung ICI na yan ay wala naman po yan jurisdiction at wala po, powerless po yan, mga kababayan. Iniiwan na nga po yan Iniiwan na nga po ni Singson at saka ni Magalong, mga kababayan. Rason ni Magalong, mukhang mayroon siyang nasaling na ugat. Mayroon siyang nasaling na ugat at malamang mastermind dito sa korupsyon na nangyayari. Kung kaya't bumitaw din siya dyan. Ito rin si Beb Singson, mga kababayan, ayaw niya rin pong i-rest ang kaligtasan ng kanyang pamilya at gawin siyang washing machine ng Malacanang, mga kababayan. Mukhang matindi po ang pagbagsak ng credibility nito pong ICI, mga kababayan, na buo lang din, gusto lang din ni Marcos para
malinis ang kanyang pangalan? Down because the investigation is My wife. Someone, sabi mo, my wife. And my children. Ano kung sinabi niyo? Ang sabi nila, kung ikaw gusto magpapako, huwag mo na kami kita. Okay? Because I've taken all the flack. I accepted PGWH, I accepted kung ano-anong assignments dyan, leaving a lucrative private sector position. Hindi naman ako mahilig magpayaman. I live a very simple life. Hindi ako maluko sa buhay. Gusto mo, course tayo, Google Cup na lang eh. Pwede ba sa inyo, sir? Bawal nga lang dahil puro salty yun. So ngayon, wala na. Tubig na lang ngayon. Sir, would you recommend somebody to the president to replace you? Ay, mahirap yun. Kakagawin ko pa yung pamilya. I did not even bring a full-time staff here. Because precisely, my timeline was 3 months. Eh pag ganun, ang dami gusto mag-volunteer, we want to be your staff, etc. Unang-una, iiwanan mo yung sweldo mo, wala naman kami sweldo, ibibigay sa'yo dito. O paano, din kailangan pakainin pa kita. So, you don't see any staff that I have. Sir, last na lang. After your ICI stint, how do you plan to spend your time outside outside ICI? I still have a lot of things in my personal advocacy. And I want to be able to get my private life back. Thank you. Good luck. Iyon mga kababayan, nagpa-livestream po ngayon itong si Babe Rogelio Singson or Babe Singson, ano ho? Patungkol nga po dito sa kanyang pagre-resign or pag-alis niya po rito sa ICI. At ang maliwanag dito mga kababayan, sinabi niya, hindi po siya maluhong tao, mga kababayan. At sino po ba ang maluhong tao? Sino po ba? Siguro dahil hindi siya maluhong tao mga kababayan. Analyze ko lang naman ha. Nakita nyo naman kung paano po maglustay, magwaldas ng pera itong palasyo ng Malacanang. Sa pamumuno po yan mismo ng ayon sa kanyang ate, si Super Ate, si Aimee Marcos, ay ano daw mga kababayan. At hindi lang yan, ayon din sa kanyang tatay, nandiyan naman po yan sa diary ni Marcos Sr. na itong anak niya ay wala pong alam kundi laki sa layaw, Jeff Rocks. Puro party doon, party dito, na may kasama pang pulburon mga kababayan, ayon sa kanyang ate. Kita nyo naman, di ba, kung sino-sino dyan ang mga iniimbitahan nilang napakamamahal na mga international na mga singer, international na mga performer, papunta dyan sa Palacio de Polvoron, mga kababayan. So yan po, siguro dahil dyan, isa rin to sa, hindi talaga nila po pwede, hindi talaga po pwede maghalo ang mantika at saka tubig, no? Hindi talaga po pwede yan. Maghihiwalay talaga yung mantika at saka tubig. Siguro, dahil itong si Singson, sabi nga niya, hindi naman siya maluho eh. Versus dito sa Palacio de Polvoron na maluhong pamumuhay, kahit nga noodle, sabi niya pwede na ako eh. Ayan mga kababayan. So, punta na po tayo, no? Maliwanag mga kababayan, bago natin puntahan si Senator Marcolita, maliwanag sa sikat ng araw, ang dahilan ni Singson, mukhang mayroon po silang gustong katulad ni Magalong na nasaling nila, na gusto nilang kasuhan. Siguro, kaso mukhang hindi kinasuhan. Ang tanong mga kababayan, sino kaya ang pumigil sa kanila para kasuhan itong parang gusto nilang kasuhan? At dahil dyan, mabuti pang umalis na lang kami. Di naman kami maluhong tao, di ba? Sabi nila. O kaya mga kababayan, kung anong inyong opinion at analyze dyan, comment nyo dyan sa baba. Samantala, diretso tayo rito kay Senator Rapi Tulfo at saka dito kay Senator Marcolita. Papaano dito sumimplang, no, kay Senator Marcolita itong si Tulfo?
Kasi po, Mr. President, napansin ng representasyon na ito na meron po tayong budget for learning materials for learners with disabilities. Pero wala pong specific line item allocation, halimbawa, doon sa child fine system. Ito po ay napaka-importante, Mr. President, kasi kung wala naman itong child fine system, hindi rin po natin malulocate o ma-identify kung ilan po yung mga mag-aaral natin na merong disabilities sa buong bansa. Kung nasa ang eskwela po sila. At hindi rin po natin malalaman kung ilan ang mga naka-enroll sa mga eskwelahan. So mahihirapan po tayo kahit na alam natin na napaka-importanting masuportahan po natin lahat. Ngunit kung hindi naman po natin alam kung sino-sino sila at kung nasaan sila sapagkat wala nga pong line item na nakalagay sa budget, ito naman po itinatadhana ng batas, mahihirapan po tayo, Mr. President. This representation tried since last week to inquire from the LBRMO kung talaga pong nakapaglagay ang DepEd ng line item ayon po sa itinatadhana ng batas. Ngunit hanggang ngayon po ay mukhang sila'y nahihirapan din na tingnan mula sa DepEd. Parang wala nga po, Mr. President. Mr. President, meron po. Ito pala, DepEd budget 100 million pesos for 2026 sa NEP, Provision of Learning Resources for Learners with Disabilities. Sa NEP. Yan yung mga kababayan. Mayroon po siya ditong pinakita na mayroon din po pala, no, mga kababayan. Sandali po i-ano ko muna sa inyo, relay ko muna sa inyo. Ito pong si Senator Tulfo ay nag-privilege speech po siya dito. At napakaganda po ng kanyang privilege speech. Tinutukoy niya po rito kung paano po yung kahalagahan para po matulungan natin yung mga persons with disabilities o PWD sa ating bansa, lalo na nga po particular ang ating mga kabataan, which is napakaganda po mga kababayan. Sumaludo po tayo rito. Pero nang pagpasok ni Senator Marcoleta, mayroon po siyang mga natuklasan. Wala naman po palang allocation budget patungkol dito. So, lumalabas. Kahit papogi ka papogi dyan, kahit anong gawin mo, na privilege, napakagandang privilege speech, wala naman po palang budget, wala rin pong patutunguhan. Yun po ang nadiscover ni Senator Marcoleta, mga kababayan. At yan naman din ngayon ang sinasabi ni Tulfo. Mr. President, mayroon po pala, sabi niya rito ni Tulfo. Kasi parang dinidefend niya na parang sinasabi niya kay Senator Marcoleta, hindi, wala yan, mayroon, ito, may nakita tayo. Tuloy natin mga kababayan kung totoo nga bang mayroon o wala. Panoorin natin ulitin lang natin ng bahagya. Parang wala nga po, Mr. President. Mr. President, meron po. Ito pala, DepEd budget 100 million pesos for 2026 sa NEP, Provision of Learning Resources for Learners with Disabilities. Sa NEP po yun, Mr. President. Kung titignan po ninyo sa HGAB, nawala po yun. Yun po yung hinahanap natin. Ayun, na magic. At, Yun! Na magic daw mga kababayan. Siya may sabi niyan si Tulfo po mismo may sabi na wala po yun na magic. Yun, booking ang si Tulfo. Nagpapogi sana, poging-pogi na sana no? Okay na pero wala booking. ang nakikita po nating malinaw, materialis po for learners for disabilities. Maliwanag po yun. Ngunit kung ang pag-uusapan natin para malocate po natin, nasaan po lahat ang mga mag-aaral po nating may disabilities, wala po tayong magagamit na pantustos dyan sapagkat wala po yung child fine system. Hindi lamang po yun, Mr. President, sana'y nagkakamali po ako, pero wala rin po yung hiring of specialists for diagnosis and assessment of LWDs and the prescription of appropriate intervention. Sana nagkakamali din po ako, Mr. President, na wala din po yung to defray expenses in the delivery of related services stated in Section 4P. Ito nga po yung
sa transportation and various developmental, corrective and other support services for student with disabilities. Mr. President, kung wala po ang line item na ito na napaka-importante, kahit na po magsama-sama tayong lahat dito, ipahayag natin ang ating interes na tulungan ang ating mga mag-aaral na may disabilities, ngunit may kakulangan po sapagkat na maring kaligtaan po. Napaka-importante po ng line item na ito. Mr. President, kaya ko lamang po sinubukan na maalaman talaga. Sana po ay makita na po natin. Kahit na po tapos na yung individual amendments, Mr. President, siguro po ay ang representasyong ito isusulat sa ating chairman para sa ganon makahanap pa po tayo ng fiscal space. Nakita ko po kasi yung opisina po ng PCO na nagka-doble-doble po yung paglalagay po nila ng gastusin tungkol sa pag-uos natin ng ASEAN. Nako, si Auntie Claire, yari ka, doble-doble pa pala sa PCO, di ba PCO? PCO si Auntie Claire, mga kababayan, doble-doble pala. Ay, nako, nasilip ka tuloy ngayon, Auntie Claire, paliwanag mo to. Binabalak ko po na meron po akong dinrap na sulat, baka sakaling doon po natin makita. Kung sakasakaling, ito pong tatlong items na ito ay talagang hindi na ilagay na line item sa ating GAA na kinukonsider for 2026, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Mr. President, I would like to thank the Senator from Tarlac for raising that issue, and I promise, Mr. President, to my colleagues that after this I would confer with the chairman, committee chair sa public health at saka sa DSWD as well as finance committee chair para pag-usapan ito yung mga budget na karapat-dapat para matugunan itong mga pinag-usapan natin dito. Tulad sinabi nga ni Senator Marcoleta na walang saysay itong pinag-usapan natin paano tayo susuporta dito sa mga magagandang programa natin pamalaan kung nawawala naman daw yung budget at wala naman daw sa NEP, correct me if I'm wrong. So that has to be addressed right away. Thank you for that, for being a keen observant on that matter, the good senator from Tarlac. Maraming salamat po, Mr. President. Tiklop, mga kababayan. Palakpakan po natin si Senator Marcoleta. Ang husay po ng kanyang observation dito. Tama po talaga, mga kababayan. Kahit ano pang napakaganda ng mga namumulaklak mong mga pananalita, kung wala naman po palang budget, walang pera, doon palang sa NEP wala. Anak ng teteng talaga, oh. Ay, nako, mga kababayan. Kita nyo na? Dito malalaman po natin kung sino lang po talaga yung pabebo, pabeda, magaling lang sa salita. Pero pag sinuri mo na, pag cross-examine mo na, walang laman ang mga sinasabi. Good job, Senator Marcoleta. Congratulations. Siyempre, bigyan na rin natin ng konting recommendation itong si Tolpo. Kasi nga, umaksep siya na medyo okay na sana yung speech ko, sabi ni Tolpo siguro. Ganda na sana. Ikaw talaga, Marcoleta, panira ka pa. Pero hindi, okay naman, tinanggap naman niya, at nagpasalamat siya kay Senator Marcoleta, mga kababayan. Good job, ganun talaga dapat, no? Ganun dapat, huwag tayong parang kung mayroon tayong napuna, mayroon nakapansin sa atin, although maganda na sana ang ating bitaw, huwag na tayong huwag na tayong ipal-ipal pa, di ba, mga kababayan? Katulad po nitong ito pong si Kiko Barsaga, di ba? Nagsasabi lang naman, nag-criticize lang naman about dito sa sa nangyayari ngayon. About sa totoong issue naman talagang nire-raise ni Barsaga. Pero anong nangyari? Sinuspindi siya. Ito paliwanag din BP Inday Sara dito at suporta ni BP Inday kay Kiko Barsaga. Panoorin nyo. Gusto ko lang ipaabot doon sa mensahe yung pagsuporta ako kay Congressman Kiko Barsaga, lalong-lalo na sa kanyang karapatan sa malayang pamamahayag at salita. No, na protektado yun ng Constitution at lahat ng Pilipino ay merong karapatan. Freedom of speech na to. So,
Yes, oo. It's an assault to democracy. Hindi lang yung kaso ni Congressman Kiko Barsaga, no? Madami pa yung mga finailan ng inciting to sedition. Isa na ako doon. Meron akong case na under investigation for inciting to sedition. So, nakakalungkot kung bakit umabot na tayo sa ganitong estado sa ating bansa na hindi na nirerespeto yung Bill of Rights natin under the Constitution. Yan nga po ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Isa po itong pag-atake sa ating karapatan na malayang pagpapahayag at paglalabas ng ating saloobin damdamin. Katulad po yan mga kababayan, ninagay ko po yan dyan para alam po nila, para nakikita po nila kung ano po ba ang ating pakay po dito sa ating channel. Hindi lang po tayo basta vlogger, kundi atin pong binibigyan ng tamang guide ang taong bayan para makita po nila kung ano ba talaga ang atin dapat mapuntuhan o dapat po nating malaman ng mga issue at mahalaga para makita po ng taong bayan, no? This content is purely commentary, analysis, reaction to news, yung mga balita ngayon, and political opinion mga kababayan, no? Political opinion. At ito naman po ay according to the freedom of speech. Yan mga kababayan, di ba? Article 3, Section 4, Bill of Rights. Yan po mga kababayan, Bill of Rights of the Philippines. Kaya kung kayo po ay nakikisa, welcome po kayo dito sa BMR channel, no? Kung gusto nyo po ng isang malaya at makabuluhang talakayan, opinion, reaction, analysis, huwag ko kayong mahihiya. Huwag ko mong magdamot na mag-subscribe. Kasi hindi naman po yan, wala naman po yung bayad mga kababayan. At hindi lang po si hindi lang po si Vice President Sara Duterte ang mayroon po ditong reaksyon patungkol nga po dito. Pati si Senator Marcolita ay nagbigay din po siya ng punto at reaksyon sa nangyayari nga po dito kay Congressman Kiko Barsaga. Tingnan niyo po ito mga kababayan, itong kay Congressman Kiko Barsaga ay kay Senator Marcolita ay mayroon din po siya ditong binigay din pong reaksyon mga kababayan, no? Tingnan natin yung kanyang paliwanag po dito or ang isa rin sa mga sinasabi ni Congressman ni Senator Marcolita. Ayan po, no? Statement of Senator Rodante Marcolita on the suspension of Representative Kiko Barsaga. The suspension of Representative Kiko Barsaga is not merely a dispute over ethics. It is about silencing dissent. It is a reaction to his efforts to spotlight deeper, long-standing problems that demand public scrutiny. The facts speak for themselves, yet the committee chose penalize expression that sought to withdraw attention to issues affecting governance, accountability, and public welfare. When a government body stretches the concept of ethics to include criticism of systematic shortcomings, it transforms an oversight mechanism into a tool of political control. The posts in question were clearly aimed at raising awareness, engaging constituents, encouraging civic participation, mga kababayan. Medyo mahaba, no? Medyo mahaba po yan kay Senator Marcolita. Tuloy po natin pagbasa, no? Post in question were clearly aimed at raising awareness, engaging constituent, encourage civic participation, or using humor and commentary to highlight issues of public concern. These are core democratic spaces that should not be sacrificed in the altar of the House rules. Public officials routinely communicate with the people they represent, and social media platforms
have become one of the most direct avenues for doing so, penalizing such communication since a message that only sanitized and approved speech is safe, a message that undermine the very transparency and offenses that ethical governance supposedly demands by responding with punitive action instead of engaging the committee signals on unwillingness to confront these systematic problems, shielding the very ills that Representative Kiko Barsaga sought to expose. Sa isang lipunang demokratiko, tungkulin ng pamahalaan na pakinggan ang mga hinaing at kritisismo at hindi ang supilin ang mga ito, dahil dito nakasalalay ang tiwala ng mamamayan at ang lakas ng ating institusyon. Governments need feedback, disagreement, and even sharp or satirical commentary. These are signs of a healthy political ecosystem and not threats to it. So suppressing such expression chills public debates, discourage participation, and erodes trust far more than any Facebook post ever could. In the end, silencing criticism harms democracy itself. If raising concern or speaking candidly becomes punishable, citizens and representatives alike will hesitate to voice legitimate issues. That reluctance is far more dangerous than any moment of online dissent, and it is precisely the kind of danger ethical rules should protect us from. Sa tunay na demokrasya, ang boses ng tao sa anumang paraan ito ay ipinarating ay hindi pinaratatahimik, ito'y pinakikinggan. Yan po ang buod ng sinabi ni Senator Marcoleta, partikular nga po dito sa naganap o nangyari kay Congressman Miao Kiko Barsaga. Ako pa mga kababayan, may dadagdag pa po ako dito. Sabihin na natin, granting na lang mga kababayan, ha? Granting without accepting. Ha? Mga kababayan, mayroon lang po ako sa inyong ipapakita, no? Granting without accepting. Sabihin na lang natin, nagkamali ito si Kiko Barsaga patungkol nga po dito sa kanyang action na ginawa na ito. Pero mga kababayan, sabihin pa rin natin, dagdagan pa natin, ito ay si Kiko Barsaga, kahit hindi naman nagkamali din siya at mayroon siyang kaso. Kasong, talaga mga kababayan, legit na kaso, criminal case. At siya po ay nahatulan, convicted mga kababayan. Convicted. Sabihin na lang natin ganun. Tanggapin natin na ganun siya, no, mga kababayan. So, dagdag natin yon. Kaya siya ngayon, pwede siyang mahatulan po siya dyan sa house o masuspinde. Pero may tanong ako mga kababayan, kung ganun man, mayroon siyang criminal case na convicted siya, at siya po ay pinatawan ng suspension ng house, okay yon. Pero ang tanong mga kababayan, bakit si Franz Castro ay hindi po siya natanggal dyan o nasuspinde? Na convicted po siya. Di ba? Convicted po si Franz Castro eh. Balikan lang po natin ito Search lang po natin dito sa Google kung mayroon pong news sa YouTube pala. Ayan Former Bayan Muna Representative Saturo. Another person who is facing that is ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, who, along with 12 others, was found guilty of child abuse by a court in Davao del Norte. Marian Enriquez reports. A Tagum Regional Trial Court in Davao convicted ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, former Bayan Muna Representative Saturo Ocampo, and 11 others of child abuse.
The case stemmed from a solidarity mission they did back in 2018 involving Lumad schools in Talaingod, Davao del Norte. Castro, in a press conference today, maintained that they only sought to rescue minors from a paramilitary group that took hold of the area, but they were then charged with kidnapping and child trafficking. The court has now reduced the charges to just child abuse. In its decision, the court said the group failed to take the necessary precautions to ensure the safety of the children while they were being transported. Castro said she is dismayed over the verdict. As teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante. At ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin, no, yung child abuse. Kaya parang masama yung loob ko sa ganitong desisyon ng judge. Castro and the other co-accused now face 4 up to 6 years in prison and 20,000 pesos in fines. But since the charge is a bailable offense, they can enjoy freedom while they appeal the verdict. Ginigit namin ng assurance na lalabanan namin itong kaso hanggang ma-dismiss. Wala sa background namin ang ma-involve sa anumang hindi ka nais-nais na activity. Malakas po ang loob namin na ito ay madidismiss at the end of the rope, no? At haharapin namin ito. Hindi kami magtatago, no? Hindi namin iiwasan ang batas. Castro also called on President Bongbong Marcos to help Lumad children and ensure their well-being and access to education. Ako personally, nananawagan kay President Marcos Jr. na pangalagaan itong ating mga Lumad children. Sila yung na marginalized, no, sa matagal ng panahon, napabayaan yung ating mga Lumad children. Despite this latest legal battle, Castro said she will remain focused on her duties in Congress as well as her senatorial bid next year. For News 5, Marian Enriquez, we are One News. Tingnan nyo mga kababayan ha. Yan po yung news, di ba? Convicted itong si Castro, mga kababayan. Convicted ito. Pero hindi po siya di ba? Na-filean po siya. May nag-file po itong mga kaso mga Lumad. Ayan, no? Sinumpahan ng ethics complaint ng isang indigenous people o IP group, si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro nitong Martes dahil ito'y convicted na sa kasong child abuse. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Israelito Torion, iginigiit ng grupo ang umano'y paglabag ni Castro sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Nang nalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga minor de edad sa isinagawang solidarity mission ng grupo ni Castro sa Talaingod, Davao del Norte noong 2018. Tugon naman ni Castro, walang basihan ang reklamo at isa lamang harassment laban sa kanya. Dagdag ng mambabatas, mayroong mga tao sa likod ng reklamo na nais lamang pagtakpan ang kanilang ginagawang investigasyon at nais lamang siyang paghigantihan. Talaga mga kababayan, magkamag-anak na talaga sila sa pananalita itong si Franz Castro at saka itong si Auntie Claire Castro ninyo, mga kababayan. Pareha sila Castro eh. Ito talagang magka-apelyido talaga, magpinsan sila sa harassment daw. Ugag ka ba? Hindi yan harassment. Convicted ka na, ulo. Mahirap pong magsalita ng mga kababayan eh. Convicted na siya eh. Ito yung sinasabi natin mga kababayan. Ito yung sinasabi natin na maliwanag po. Politika ang ginagawa po nila rito versus dito po sa legit talaga na mga issue. Ito legit yan na issue eh. Convicted ka na, nilagay mo sa panganib ang kaligtasan ng mga kabataan na mga Lumad. Alam niyo, hindi nga lang basta na nilagay niya yung hindi nga lang basta child abuse ito mga kababayan eh. Alam niyo kung ano pa ang isa ditong issue kay
isa pa ito sa discrimination. Dahil, kaya mo ba ginagawa yan? Kaya mo ba nangre-recruit kayo? Kaya nyo ba linalagay sa panganib ang mga kabataan na mga lumad? Dahil, kayang-kayanin mo lang sila dahil sila ay walang kakayahan para magreklamo, walang kakayahan na hindi nila basta alam yung ano. Para bang masyado mo minamaliit, hinamak mo talaga. Ha? Hinamak mo talaga. Ikaw pa talaga ang mas mayroong may magaling ka pang mag-alaga sa mga bata. Ugok ka ba? Huwag mo kami paniwalain yan. Sino bang mas may karapatan? Di ba mga magulang? Nagmamagaling ka pa, isite mo pa sasabihin na parang nakakahiya na isa kang teacher, tapos dapat lang mahiya ka. At kung hahanapin na mas may karapatan ng mga magulang kaysa sa isang teacher. Bobo talaga, di ba? Tapos sasabihin pa, may nasa likod lang nitong harassment. Anong harassment pinagsasabi mo? Yan na nga yung totoong complaint, totoong issue. Kriminal. Kriminal ka, Castro. Napatunayan ka pero wala man lang sa mga kasamahan mo. Sa pangunguna dati ng speaker Tambaluslos. Bakit? Magkakakampi ba kayo nila Tambaluslos? Bakit? Tinutulungan ka ba ni Martin noon? Bakit? Tumutulong ka ba kay Martin? Nagtutulungan na ba ang mga grupo ng mga kaliwa kasama dito kay Martin? Ha? Hindi, nagtatanong lang tayo ha. Kasi may mga balibalita di umano. Mga balibalita lang naman, mga hugong-hugong lang naman, ugong-ugong lang. Na mukhang may sabuatan na talaga. Kitang-kita naman mga kababayan, di ba? Convicted criminal na yan Convicted na yan. Alam mo, kung ako dito, hindi lang yan dadagdagan ko pa, pambabastos na talaga ito sa batas natin. Samantalang itong si Congressman Kiko Barsaga, dinalagyan lang niya naman ng humor, ayon nga kay Senator Marcolita, di ba? Para bang sense of humor konti para makats, kasi nga bilang isang Gen Z, di ba? Suspindi ka agad. Mahiya nga ditong sibuyas sa inyo. Pag ginagamit yung balat sibuyas kayo, hindi kayo balat sibuyas, balat buaya kayo. O kaya balat bullfrog o American frog, yung makapal na, di ba yung kapal ng balat ng palaka? Di ba may ganon yung mabukol-bukol, di ba? Tapos may lason pang bumubuga-buga yung balat niya. Ganon, nakakatakot, di ba? Ganon yun. Mahiya kayo sa sibuyas. Kasi sibuyas, kunting lang sugat na kaagad Mahiya naman kayo doon. Hindi kayo ganon. Di ba? So yan mga kababayan natin na pag-usapan. Napahaba tuloy tayo. Pero maraming salamat po sa mga nakarating dito sa dulong ito. Kung mayroon po kayong opinion, komentaryo, huwag po kayo mahihiya. I-comment nyo po dyan sa baba, sa comment section. Ilagay nyo na rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo, kung saan nakarating ang ating video ito. Maraming salamat at pupusuan po natin. Pilipinas as always. Bye-bye!